Mga ka-sports, ngayong araw dalawang mainit na issue ang sabay na yayanig sa mundo ng Philippine basketball. Una, bakit biglang umurong ang isang dating NBA player na inaasahan sanang maglaro sa PBA? At pangalawa, tama ba o mali na makapasok ang isang content creator sa isang professional league tulad ng MPBL? Ito ang real talk sa likod ng NBA imports na hindi natuloy sa PBA at ang controversial na pagpasok ni Malo Piton sa Maharlika Filipinas Basketball League. Kaya simulan na natin. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, ang realidad ng PBA imports. Ang Philippine Basketball Association ay matagal nang umasa sa foreign imports, lalo na sa mga dating NBA players para tumaas ang level ng laro, ratings at excitement ng fans. Pero sa likod ng hype, may masakit na katotohanan. Isa sa pinaka-inaabangan noon ay si Alice Johnson. Isang 6'8" athletic at may NBA experience kasama ang Indiana Pacers, Chicago Bulls. Target sana siya ng Converge Fibersers bilang pangunahing sandata. Bakit hindi nga ba siya natuloy? Simple pero masakit. Mas malaking pera sa labas ng PBA. Mas pinili ni Alice Johnson ang Chinese Basketball Association kung saan mas mataas ang sahod, mas mahabang kontrata, mas malinaw ang financial security. Ang epekto sa Converge sa PBA, nasayang ang preparasyon, nagbago ang kanilang game plan, ipinakita kung gaano kahirap makipagkompetensya ang PBA sa ibang Asian leagues. At ito ang realidad. Hindi sapat ang pangalan lang sa PBA, pera at stability ang labanan ngayon. So ngayon mga sports, ang misteryo kay Bol Bol. Sunod naman ang isa sa pangalan na paulit-ulit ng naririnig ng fans, ang player na ito. Ayon sa mga ulat, may usapan na raw siya sa TNT Tropang Giga pero hanggang ngayon, walang pirma, walang official na announcement. Bakit? Nagdadalawang isip ang mga fans. May mga naunang commitment ang player na ito na hindi natuloy. Kabilang ang biglaang pagkatras sa international duty sa South Sudan issue, kaya ang tanong ng marami, sure na ba talaga to o hype lang ulit? At gaya ni Alice Johnson, posible ring mas pinili niya ang overseas offers na mas mataas ang bayad. So ngayon mga sports, real talk tayo sa hinaharap ng PBA imports. Kung paulit-ulit na umaatras ang imports, nauunahan ng CBA, Japan, Korea, ano ang mangyayari? Bababa ang competition level, mawawala ang star power, maaapektuhan ang fan interest. Ano ang dapat gawin ng PBA? Mas competitive contracts, mas malinaw na import system, mas maayos na relasyon sa agents. Kung hindi palaging almost lang ang mga imports. So ngayon mga sports, ibang segment ha. Ngayon lumipat naman tayo sa ibang ori ng kontrobersiya. Nung pumasok si Malo Piton sa MPBL preseason, sumabog ang social media. Hindi siya pro player, isa siyang vlogger at comedian. Ang kanyang stats ng kanyang debut, halos 10 minuto playing time, 1 point free throws, 4 fouls at isang turnover. Masaya ang crowd pero ang tanong ng marami, ito ba ay basketball o content? So may mga reaksyon ng mga pro, no? Kagaya ni Jerry Plana. Isa sa pinakamalakas na bosses ay si Jerry Plana. Isang 3 times PBA champion at finals MVP. Diretsahan ng kanyang punto. May lugar daw ang entertainment pero hindi sa professional league. Para sa kanya, nabubura ang sakripisyo ng mga totoong pro players na pinaghihirapan ang slot sa liga. So ngayon, entertainment versus professionalism. Dito nahati ang opinion ng fans. Ang panig sa A, no? Mas maraming viewers, mas viral ang liga, mas maraming kabataan ang nahihikayat. Ang panig naman sa B, ang mga kontra, bumababa daw ang credibility ng laro. Parang exhibition game lang, hindi patas sa legit players. Ang posibleng solusyon, hiwalayin na lang ang liga o special games para sa mga content creators, hindi sa main professional competition. So ngayon mga sports, sa huli, iisa lang ang tanong. Ano ba talagang gusto natin sa Philippine basketball? Masaya pero mababaw o seryoso pero world class? Comment down below kung dapat bang taasan ng PBA ang offer sa imports. Tama bang ginawa ng MPBL kay Malo Piton? Like, subscribe at share dahil dito sa channel na ito, basketball talaga ang pinag-uusapan na walang paligoy-ligoy. Laban Pilipinas, puso, so paano, ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball,
Habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!